Magandang araw po Kuya Chris at sa lahat ng kaistorya. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Pablo, Tubong Iloilo. Kagaya ng iba ay nais ko ring magbahagi ng aking kahindik-hindik na karanasan patungkol sa sinasabi nilang aswang. Noong bata pa lamang ako, mahilig talaga akong sumama kay Itay upang maghanap ng mga isda sa tabing dagat kapag gabi. Ginagawa namin ito tuwing hindi malalim ang tubig sa dagat. Nagdadala kami ng mga flashlight, maliliit na balde bilang sisidlan, at mga kagamitan para sa panghuhuli ng mga isda. Inuulam namin ang aming mga nakukuha at minsan naman ay binibenta namin kapag marami-rami ang aming mga nahuhuling isda. Minsan ay nakakahuli rin kami ng mga pugita at masayang-masaya na kami kapag nakakita kami ng pugita. Dahil mayroon na naman kaming ulam o di kaya'y ibibenta na naman namin. Isang gabi niyaya ako ni Itay na maghahanap daw kami ng mga isda at pugita sa dagat. Low tide kasi iyon, kaya naman ay hindi na namin sinayang ni Itay ang pagkakataong iyon. Nagdala na kami ng flashlight, sisidlan at panghuli sa mga isda o pugita. Hinihiling namin ni Itay na sana ay marami ang aming makukuha. Mga 3 gabi na kasing kaunti lamang ang aming mga naiuwing isda. Nilinawan namin ang aming mga mata upang walang isdang makakaligtas sa aming paningin. Pero sadyang madalang talaga ang mga isda nung gabing yon. Tay, wala na sigurong mga isda o pugita rito. Umuwi na lang po tayo. Inaantok na rin kasi ako at malalim na ang tubig mamaya. Wika ko kay Itay. Napagod na ako sa paikot-ikot habang hawak ko ang flashlight. Oo nga Pablo, mukhang madalang na ang mga isda ngayon. Umuwi na lang tayo at matulog. 9:00 na siguro ito. Sagot naman ni Itay. Napagdesisyonan naming umuwi na lamang kami. Inaantok na rin kasi kami at napapagod na sa aming ginagawa. Makalipas ang ilang minuto ay naglakad na kami ni Papa pauwi. Pagdating namin sa bahay ay kinamusta kami ni Inay at sinabi namin na kaunti lamang ang aming huli. Naglinis na kami ng aming mga katawan at saka natulog. Kinaumagahan, tumungo si Mang Rodel sa aming bahay. Nagkape siya at nakipagtsismisan kina Inay at Itay. Malapit kasi sila sa isa't isa. Masayang kausap si Mang Rodel kaya naman nawiwilis sina Inay at Itay sa pakikipag-usap sa kanya. Oo nga pala paring Ariel, marami ba kayong mga huling isda kagabi? Tanong ni Mang Rodel kay Itay. Wala, kaunti lang ang nahuli naming isda. Wala rin kaming nakita kahit isang pugita. Mukhang wala nang laman ng dagat paring Rodel. Sagot naman ni Itay. Nasa tabi nila ako at nakikinig lamang sa kanilang usapan. Nung bata pa ako ay hindi talaga ako sumasali sa usapan ng mga matatanda. Tahimik lamang akong nakaupo sa gilid habang nagkakape. Ganun ba? Bakit ayaw ninyong subukan doon sa kabilang bato? Doon ako nang huli kagabi. Aba, marami akong mga nakuhang isda at pugita. Sa katunayan, napuno ko nga ang sisidlan ko eh. Sabi naman ni Mang Rodel. Namangha si Itay sa kanyang narinig. Ngunit kaagad ding naglaho ang pagkamanghang yon. Tila ba mayroon siyang malalim na iniisip habang nakakunot ang kanyang noo. Marahil iniisip niya kung bakit pumunta si Mang Rodel sa batuhang yon, gayong delikado raw ang pumunta roon kapag gabi. Talaga naman kasing kakilakilabot puntahan ang lugar na yon. Ayon sa kwento ng mga matatanda, inaaswang daw ang mga taong pumupunta roon kapag gabi. Marami na rin kaming natanggap na balita mula sa ibang mangingisda na nakakita raw sila ng aswang na nakatuwad. Mukhang hindi raw ligtas na manghuli ng mga isda malapit sa batong yon.
dahil parang tambayan ng aswang ang lugar na yon. Ang malaking bato na yon ay napapalibutan ng tubig. Tuwing low tide ay magandang umikot sa paligid ng batong iyon dahil marami kang makukuhang mga isda, pugita, kabibi at kung ano-ano pa. Pero nang magsimulang kumalat ang katakot-takot na balita tungkol sa batong iyon, maraming mga mangingisda ang natakot at kailanman ay hindi na sila pumupunta roon kapag gabi. Mayroon na raw kasing natagpo ang bangkay ng isang tao sa gilid ng dagat, malapit sa batong yon. Ayon sa sabi-sabi, wala nang lamang loob ang biktima. Puno ng kalmot sa mukha at braso at may kagat sa bandang liig nito na para bang ininom ang dugo. Naniniwala raw silang aswang ang gumawa sa karumal-dumal na krimeng yon. Mula nang maganap ang masaklap na insidenteng iyon, wala nang mga mangingisda ang pumupunta malapit sa kinaroroonan ng malaking bato. Natatakot na silang manghuli ng mga isda malapit doon dahil naniniwala silang mayroong gumagalang aswang sa lugar na yon pagkagat ng dilim. Subalit nagulat kami ni Itay nang sinabi ni Mang Rodel na doon daw siya nang huli ng mga isda at naghanap ng mga pugita kagabi. Di ba delikado raw puntahan kapag gabi ang malaking batong yun? Bakit ka naman pumunta roon, Rodel? Hindi ka ba natatakot sa sinasabi nilang aswang? Tanong ni Itay sa kanya. Napahagalpak ng tawa si Mang Rodel dahil sa mga salitang sinabi ni Itay. Aswang? Aba, matanda ka na paring Ariel, pero naniniwala ka pa rin pala sa mga sinasabi nilang aswang. Nako, hindi naman totoong mayroong aswang dito sa mundo. Huwag kayong naniniwala sa sabi-sabi ng iba. Sagot ni Mang Rodel at saka tumawa. Mababakas sa kanyang mga tawa at maging sa ekspresyon ng kanyang muka na talagang hindi siya naniniwala sa mga aswang. Naikwento rin ni Itay kay Mang Rodel ang tungkol sa isang tao na naging biktima ng aswang. Pero kahit anong katatakutan ang sabihin namin sa kanya, hindi talaga siya naniniwala. Patuloy niyang pinanghahawakan ang kanyang paniniwala na walang aswang sa mundo. Nang sumunod na mga gabi, muli na namang tumungo si Mang Rodel sa kabilang batuhan upang maghanap ng mga isda. Palaging puno ang kanyang sisidlan tuwing umuuwi siya. Marahil iyon ay dahil wala ng ibang mga tao ang nanghuhuli ng mga isda roon, kaya naman ay palaging marami ang mga isdang nahuhuli ni Mang Rodel. 3 gabi na siyang pabalik-balik malapit sa batuhang yon. Pero nagtataka kami sapagkat wala namang masamang nangyayari sa kanya. Nakakauwi pa rin siya ng ligtas. Walang kababalaghang nagaganap sa lugar na iyon ayon kay Mang Rodel. Wala ring umaataking aswang. Masasabing ligtas si Mang Rodel kapag tutungo siya roon kahit pa sa kalagitnaan ng gabi. Itay, hindi naman siguro totoo na may aswang sa kabilang batuhan. Tingnan mo si Mang Rodel. Wala namang masamang nangyayari sa kanya eh. Marami pa nga siyang naiuuwing mga isda eh. Paano po kaya kung doon din tayo maghanap ng isda, Itay? Wika at tanong ko kay Itay. Pero hindi pa man nakakasagot si Itay ay kaagad nang nagsalita si Inay. Anong sabi mo, Pablo? Pupunta kayo roon ng ama mo? Nako, sabing delikado ngang pumunta roon kapag gabi. Baka sunggaban lang kayo ng aswang, kaya wag na wag kayong pupunta roon. Wika ni Inay. Pero nay, wala namang aswang ang sumusunggab kay Mang Rodel. Totoo nga po siguro na walang aswang doon. Sagot ko naman kay Inay. Bakas sa reaksyon ng mukha ni Inay na hindi niya nagustuhan ang mga salitang aking tinuran. Baka nakatsamba lang siya. Huwag ka nang pasaway. Pablo, huwag mong subukan ang alam mong ikapapahamak mo. Saway ni Inay sa akin. Nung mga sandaling iyon ay abala sa paghahasa ng itak si Itay.
Nakikinig lamang siya sa usapan namin ni inay. Halos nagbabangayan na nga kami ni nanay dahil gusto ko talagang tumungos sa kabilang batuhan. Subalit ayaw niya kaming payagan. Dahil sa aming ingay ay hindi na nakatiis si itay. Tumingin siya sa amin at sumali na rin siya sa aming usapan. "Huwag na nga kayong magbangayan dyan. Tama naman siguro si Pablo. Hindi totoo ang aswang. Si paring Rodel nga hindi naman nakakakita ng aswang doon. Mamayang gabi doon naman tayo maghahanap ng isda, anak." Wika ni itay. Kumunot ang noo ni nanay. Hindi niya nagustuhan ang sinabi ng aking ama. Natatakot siya na baka hindi na raw kami makauwi ng buhay. Pinigilan kami ni inay na huwag kaming pupunta sa kabilang bato. Isa kasi si nanay sa mga naniniwalang delikado talaga ang lugar na yon. Ngunit sa halip na sundin si inay, pinili namin ni itay na pumunta ron. Nang sumapit ang 6:00 ng gabi, inabangan namin ni itay ang pagbaba ng tubig sa dagat. Nang magkaroon ng low tide, inihanda na namin ni itay ang aming flashlight, sisidlan at panghuli sa mga isda. Dinala rin ni itay ang kanyang matalim na itak upang magsilbi naming pangdepensa kung sakaling aatakihin kami ng masasamang mga nilalang. Nasasabik na kaming makapunta roon at mapuno namin ang aming sisidlan kagaya ng kay Mang Rodel. Binagtas na namin ni itay ang kahabaan ng buhanginan patungo sa lugar na yon. May kalayuan sa amin ang kinaroroonan ng batong yon. Subalit naglakad pa rin kami ni itay patungo doon. Makalipas ang mahigit kalahating oras na paglalakad ay nakarating na rin kami roon. Kaagad naman kaming lumusong sa tubig, tanga ng aming mga flashlight. Kararating pa lamang namin, pero nakakita na kami ng isang malaking isda. Walang mapagsidla ng tuwang aming nararamdaman ni itay. Hindi namin pinalagpas ang malaking isdang yon. Minaigi naming makuha yon. Si itay ang tagahuli samantalang ako naman ang tagatutok ng flashlight. Muntikan na sanang mahuli ni itay ang malaking isda nang bigla kaming nakarinig ng kakaibang tunog. Tila ba mayroong umaalulong sa hindi kalayuan. Napatingin kami ni itay sa gawing pinanggagalingan ng alulong na yon. Wala naman kaming nakikitang tao. Hinayaan na lamang ni itay ang tunog na yon. Maya-maya ay muli na naman kaming nakarinig ng alulong. Naramdaman ko ang unti-unting pagkabuhay ng kaba sa aking dibdib. Naalala ko ang kwento ng mga matatanda sa aming lugar patungkol sa mga aswang. Nanindig ang aking mga balahibo. Maya-maya ay muling tumahimik ang paligid. Itinutok ni itay ang kanyang flashlight sa hindi kalayuan. Nabigla kami nang tumama ang flashlight ni itay sa hindi kalayuan na kung saan ay mayroong nakatuwad na nilalang. Mas lalong nanindig ang aking balahibo nung mga sandaling yon. "Itay, ano yung nakatuwad na yan? Hayop po ba yan?" Tanong ko kay itay. "Hindi ko alam, Pablo. Halika, tignan natin kung anong klaseng nilalang yon." Sagot naman ni itay. Umahon na si itay at tumungo sa buhangin. Wala na akong nagawa kung di ay ang sumunod na lamang sa kanya. Ayaw ko sanang lumapit doon pero natatakot din akong mapalayo kay itay. Dahan-dahan akong sumunod kay itay. Dama ko ang pangangatog ng aking mga tuhod. Hindi ko lubos maipaliwanag ang aking nararamdaman. Tila ba nilalamon ako ng labis na kaba at takot. Nakatutok pa rin ang flashlight ni itay sa nakatuwad na nilalang. Malapit na kami sa kinaroroonan nito. Tiningnan ko ng maigi ang nilalang na yon at napansin ko ang mahabang buhok nito. "Tay, tao ba yan? Parang babae siya. Ang haba ng buhok niya Sambit ko habang nakatitig ako sa nakalugay na buhok ng nakatuwad na nilalang. Napaisip ako. Sa palagay ko
ay yun na nga ang sinasabi nilang aswang. Nakatuwad lamang ito at hindi man lang gumagalaw. Kumuha si Itay ng isang bato. Nagtaka ako kung anong gagawin niya sa batong yon. "Tay, anong gagawin mo sa batong yan?" Tanong ko sa kanya. Hindi man lang ako sinagot ni Itay na para bang hindi niya ako narinig. Nagulat na lamang ako sa sumunod na ginawa ni Itay. Binato niya ang nakatuwad na nilalang at tumama ito sa bandang puwet nito. Hindi ko inaasahan ang tagpong yon. Dahil sa ginawa ni Itay, mabilis na gumalaw ang nilalang. Wari bang nagulat ito sa ginawa ng aking ama. Mula sa pagkakatuwad ay tumayo ang nilalang na yon at humarap sa amin. Napakabilis ng mga pangyayari na animoy isang kidlat. Natanaw na lamang namin na nakaharap na sa amin ang nilalang na yon. Galit na galit ang mga mata nito. Napakapula ng kanyang mga mata na para bang nakasinghot ng ipinagbabawal na droga. Napasigaw ako ng malakas ng aswang at tinakpan ko ang aking mga mata. Ang kanyang mukha ay kagaya ng mga aswang na nakikita ko sa TV. Magulo ang kanyang buhok. Mahahaba ang kanyang mga kuko at matutulis ang kanyang mga pangil. Takot na takot ako. Tila ba gusto ko na lamang maglaho nung mga sandaling iyon. Akala ko sa TV lang ako makakakita ng aswang. Pero hindi ko akalaing makakakita ako nito sa totoong buhay. "Anak, takbo!" Sambit ni Itay sa akin. Batid kong nagulat din si Itay dahil sa kakilakilabot na mukha ng aswang. Narinig ko ang mga yapak ni Itay palayo sa kinaroroonan ng aswang. Ilang beses siyang sumigaw na takbo, ngunit hindi ko magawa. Parang naestatwa ako sa aking kinatatayuan. Pakiramdam ko ay mayroong mabibigat na kadena sa aking mga paa, kaya hindi ako makaalis. Hindi ko rin nagawang sumigaw. Naramdaman ko na lamang na hinila ako ng aswang at saka inatake. Tinangka niyang kagatin ang aking leeg, pero sa mga sandaling iyon ay napasigaw ako. "Itay, tulungan mo ako! Takot na ako!" Tila ba nawawala ako sa aking matinong pag-iisip. Ang buong akala ko ay iyon na ang aking katapusan sa mundong ito. Pero naramdaman ko ang unti-unting pagkalas ng aswang mula sa mahigpit na pagkakahawak sa aking liig. Maliwanag ang buwan nung mga sandaling yon. Tanaw ko ang paligid kahit hindi ako gumagamit ng flashlight. Nabitiwan ko na rin ang flashlight dahil sa sobrang takot. Tumingin ako sa aswang. Nakita kong hila-hila ng aking ama ang mahabang buhok nito. Dahil doon, nahirapan ang aswang na kalabanin si Itay. Sinamantala ni Itay ang mga sandaling yon. Walang awa niyang hinila ang mahabang buhok ng aswang patungo sa mga bato. Halos nakasadsad na sa batuhan ng katawan ng aswang at parang nangihina na rin ito. Nakasunod lamang ako kay Itay habang nangangatog ang aking mga tuhod. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Sumisigaw na rin ang aswang dahil sa ginagawa ni Itay. Batid naming nasasaktan na ito. Nang tuluyan ng manghina ang aswang, binitiwan na ng aking ama ang buhok nito. Ang buong akala ko, doon na magtatapos ang kanilang laban. Pero nagulat ako nang biglang binunot ni Itay ang kanyang matalim na itak mula sa kanyang tagiliran. "Tay, papatayin mo ba siya?" Tanong ko sa kanya. "Ang mga kampo ng demonyo ay hindi dapat pinapatakas, anak. Pinapatay sila upang hindi na sila makapambiktima pa." Sagot ng aking ama. Pagkatapos niyang sabihin yun, ay tinaga niya ang aswang. Tumama ito sa mukha nito na sinundan ng pagsirit ng dugo. Tanaw ko ang matalim na itak ng aking ama na may bahid ng dugo. Inihinto ni Itay ang pagtaga sa aswang at hinayaan niyang
namnamin nito ang hapdi at kirot mula sa dumudugong sugat nito. Nakita ko ang galit sa mukha ng aking ama. Tumahimik lamang ako. Nakatayo ako sa buhangin habang inaabangan ang susunod na mangyayari. Maya-maya ay nagulat ako dahil biglang nagpalit ng anyo ang babaeng aswang. Naging isa na itong malaking aso. Tiningnan ko ang mukha ng aking ama. Bakas sa ekspresyon ng kanyang mukha ang pagkagulat na wari bang hindi niya inaasahan na bigla na lamang magpapalit ng anyo ang aswang. Napasulyap ako sa malaking aso. Inisip ko na baka susunggaban niya kami ni Itay. Kaagad namang inihanda ng aking ama ang kanyang itak kung sakaling susugurin kami ng aso. Pero nakahinga kami ng maluwag dahil imbes na sunggaban kami nito, ay mabilis na kumaripas ng takbo palayo sa aming kinaroroonan ang asong yon. Tila ba natakot siya sa matalim na itak ng aking ama. Nang wala na ang aswang, ipinagpatuloy na namin ni Itay ang panghuhuli ng mga isda. Tuwang-tuwa kami sapagkat marami kaming nakuhang mga isda at pugita. Nang mapuno na ang aming sisidlan, ay napagpasya namin ni Itay na umuwi na. Binagtas namin ang daan sa gilid ng dagat pauwi sa aming tahanan. Nang makarating kami ay kaagad naming ikinuwento kay Inay ang nangyari tungkol sa aswang na nakaengkwentro namin ni Itay. Kinaumagahan, nakatanggap kami ng mga balita sa aming lugar na mayroon daw malaking hiwa sa mukha ang asawa ni Mang Rodel. Nakita raw ng aming kapitbahay ang mukha nito habang nag-iigib ng tubig. Parang tinagaraw ito ng itak. Pilit pa raw nitong tinakpan ng buhok ang malaking hiwa sa mukha nito. Tinanong niya raw kung anong nangyari, ngunit hindi raw ito sumagot na tila ba mayroon itong matinding lihim. Nagtaka sila kung bakit nagkaroon ng sugat ang mukha nito, gayong wala naman itong kaaway sa aming lugar. Malabo namang saktan siya ni Mang Rodel dahil kilala si Mang Rodel bilang isang mabait at mapagmahal na asawa. Dahil doon, napag-isip-isip namin ni Itay na ang aswang na nakaengkwentro namin sa kabilang bato at nataga ni Itay sa muka ay walang iba kundi ay ang asawa ni Mang Rodel. Kaya pala hindi inaaswang si Mang Rodel kapag nanguhuli siya roon ng isda dahil asawa naman pala niya ang aswang. Bulong ko sa aking sarili. Hinayaan na lamang namin ang asawa ni Mang Rodel. Napapansin din namin na hindi na pumupunta si Mang Rodel sa aming bahay. Mas lalong naging malakas ang aming paniniwala na aswang nga ang kanyang asawa. Hindi na namin ipinagkalat sa aming lugar ang tungkol sa nangyari. Patuloy pa rin kaming nakakarinig ng mga usap-usapan ng mga tao na nagtataka raw sila kung bakit may malaking sugat sa muka ang asawa ni Mang Rodel. Napansin din ng aming mga kapitbahay na hindi na lumalabas ang babae. Hindi na ito nakikipagtsismisan sa aming lugar. Nang sumunod na mga araw, nabalitaan na lang namin na lumayas na sa aming lugar si Mang Rodel kasama ang asawa nitong aswang. Mula noon ay wala nang nambibiktimang aswang sa kabilang bato pagkagat ng dilim. Sa ngayon, wala na kaming balita kung nasan sila. Natutuhan ko mula sa aking karanasan na kahit gaano pa tayo kalapit sa isang tao, mayroon talagang mga sekreto tungkol sa kanilang pagkatao na hindi pa natin nalalaman. Kaya naman ay dapat tayong mag-ingat sa mga taong ating nakakasalamuha araw-araw. Habang nagdadaan ang mga araw, nananatili sa aming isipan ng alaala ng nakakatakot na engkwentro namin sa aswang. Nagpatuloy kami sa aming buhay. Nangingisda sa tabi ng dagat. Ngunit ang kwento ng gabing yun ay patuloy na umiikot sa aming mga usapan.
Ang pag-alis ni Mang Rodel kasama ang kanyang asawang aswang ay naging babala sa mga lokal. Nagumpisa ang mga tao na maging maingat sa kanilang paligid, na nauunawaan na kung minsan ang mga bagay na ating kinatatakutan ay hindi lamang mga kwento. Para sa akin at kay Itay, itinuro sa amin ang gabi na yon ang isang mahalagang aral. Napagtanto namin na ang kadiliman ay maaaring magbunyag ng mga lihim na nakatago sa harap natin. Itinuro sa amin na maging mapanuri at maingat, hindi lamang sa mga nilalang na bumabalot sa gabi, kundi pati na rin sa mga hindi pa natin nalalaman na aspeto ng mga taong ating nakakasalamuha araw-araw. Ang aming pagkakita sa aswang ay naging isang kwento na ibinulong sa aming komunidad. Isang paalala na kung minsan ang mga bagay na ating kinatatakutan ay hindi lamang mga kwento o katang-isip lamang. Nagpatuloy kami sa aming paglalayag sa dagat, ngunit may bagong pag-iingat na bumalot sa amin. Tinitiyak namin palagi na mag-iingat kami, hindi lamang sa tubig, kundi pati na rin sa teritoryo ng mga lihim ng tao. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Ang inyong kaistorya, Pablo. Mapagpalang araw sa iyo, Kuya Chris. Lalong-lalo na sa ating mga kaistorya na walang sawang nakikinig at sumusubaybay sa inyong channel. Kung ang iba ay mayroong istoryang puno ng mga misteryo, syempre meron din ako. At ito ang aking ibabahagi sa inyo. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Rodolfo. Hindi ko tunay na pangalan. Nais ko lamang ibahagi ang kwento ng aking lola tungkol sa kanilang mga naging karanasan nung mga panahong nabubuhay pa si Lolo. Itago na lamang ninyo si Lola sa pangalang Armida. At itago nyo na lang din si Lolo sa pangalang Fernando. Narito po ang aking simula ng aking kwento. Nung unang panahon, tahimik na naninirahan sina Lolo Fernando at Lola Armida sa kanilang bahay kubo. Pagsasaka ang kanilang ikinabubuhay. Masasabing simple lamang ang uri ng kanilang buhay, ngunit sagana naman sa mga pagkain. Mayroon kasing malawak na sakahan sina Lolo Fernando at Lola Armida noong mga panahong yon. Sa katunayan, isa sila sa mga pinagkukunan ng mga iba't ibang gulay at prutas na ibinebenta sa mga palengke. Pareho kasi silang masipag. Hindi sila umuupo at tumutunganga lamang buong araw. Palagi silang nagtatrabaho sa kanilang sakahan. Naging ugali na nila ang bisitahin ang kanilang mga pananim araw-araw. Malalakas pa kasi sila noong mga panahong yon. Isang araw, habang kumakain daw sina Lolo at Lola sa kanilang hapagkainan, ay biglang may dumating na bisita. Wala sa oras na napatigil sina Lolo at Lola sa pagsubo ng kanilang pagkain. "Magandang araw sa inyo, Mang Fernando at Manang Armida." Bati ng isang babae na sa palagay ni Lola ay 22 anyos pa lamang. Nakangiti raw ang babae habang hawak ang malaking basket. "Magandang araw din sa iyo, Miss Ganda. Anong sadya mo at bakit naparito ka?" Tanong ni Lola Armida sa babae. Ayon kay Lola, sadyang maganda naman daw talaga ang babaeng yon. Taglay niya ang makinis na kutis, mahabang buhok, malaperlas na ngipin, matangos na ilong at mapupungay na mga mata na mas lalong nagpaganda sa dalaga. "Ako po si Marta. Naparito po ako sapagkat nabalitaan ko na mayroon daw kayong malawak na sakahan ng mga gulay at prutas. Gusto ko sanang bumili ng gulay at prutas sa inyo, Manang Armida."
Sagot ng babae sa tanong ni Lola. Napakaganda naman ng iyong pangalan, Iha. Kasing ganda mo. Wika pa raw ni Lola at syempre pangiti-ngiti naman si Marta. Teka, pasok ka muna rito sa loob dahil kumakain pa kami ng pananghalian. Sabi ni Lola Armida kay Marta. Sa may pintuan kasi sila nag-uusap, kaya pinatuloy muna ni Lola si Marta sa loob ng kanilang bahay nang sa ganoon ay makapagpahinga muna ang dalaga. Maraming salamat po sa pagpapatuloy, Manang Armida. Sambit ni Marta nang makapasok siya sa bahay nila Lola at saka umupo. Gawa lamang sa kawayan ng bahay nila Lola at Lolo dahil hindi pa naman uso sa kanila ang mga bahay na gawa sa bato nung kapanahunan nila. Habang nakaupo si Marta ay bumalik si Lola Armida sa kanyang pwesto at saka ipinagpatuloy ang kanyang naudlot na pananghalian. Uy Iha, sumabay ka muna sa amin dito sa pagkainan. Mainit-init pa ang sinabawang gulay na niluto ni Manang Armida mo. Sabi naman daw ni Lolo Fernando kay Marta. Kagad namang ngumiti ang dalaga. Sige lang po, kumain lang kayo riyan. Huwag ninyo akong alalahanin, busog pa po ako. Sagot ni Marta. Ayon kay Lola, dalagang Pilipina raw talaga ang boses ni Marta. Malumanay at puno ng paggalang. Masasabing siya ay larawan ng isang dalagang Pilipina. Hinintay daw ni Marta sina Lolo at Lola na matapos sa paglantak ng pananghalian. Pagkatapos nilang kumain ay kaagad na silang nagtungo sa kanilang taniman. Siyempre sinama nila si Marta dahil mukhang interesado raw siya na makita kung gaano kalawak ang taniman nila Lolo Fernando at Lola Armida. Pakembot-kembot pa raw si Marta habang binabagtas ang daan patungo sa kanilang taniman. Hindi nagtagal ay nakarating din sila. Wow, napakalawak naman ng inyong taniman at ang tataba pa ng inyong mga gulay. Sambit ni Marta habang nakatingin siya sa mga sari-saring tanim kagaya na lamang ng kalabasa, talong, okra at marami pang iba. Sa hindi kalayuan ay matatanaw ang mga iba't ibang klase ng prutas katulad ng mangga, kaimito o star apple, santol at iba pa. Mababakas daw sa sulok ng mga mata ni Marta ang pagkamangha dahil sa kanyang nasilayan. Alin ba riyan ang gusto mong bilhin, Iha? Tanong ni Lola Armida sa kanya. Gusto ko po ang talong at kalabasa at saka gusto ko ring bumili ng mga prutas. Sagot ni Marta. Dala-dala niya pa rin ang kanyang basket. Namitas na sina Lolo at Lola ng mga gulay at inilagay iyon sa basket ni Marta. Marami ang kanilang napitas at pinasobrahan pa raw nila ang pagbibigay. Maraming salamat po sa inyo. Sambit ni Marta nang bumalik na sila sa bahay kubo, bitbit ang mga gulay at prutas. Walang anuman, Iha. Kung gusto mong bumili ulit, bumalik ka lang dito. Sabi ni Lolo sa dalaga. Tuwang-tuwa raw si Marta dahil sa dami ng kanyang gulay at prutas. Sa bayan pa kasi umuuwi si Marta at malayo-layo pa ang kanyang lalakbayin bago makabalik sa kanila. Ang bait naman po ninyo, Mang Fernando. Sige po, babalik ako rito kapag gusto kong bumili ulit. Nakangiting saad ni Marta. Ngumiti rin sina Lolo at Lola. Sige po, aalis na po ako. Baka hinihintay na po ako ni Inay sa bayan eh. Maraming salamat po ulit, Mang Fernando, Manang Armida. Sabi ulit ni Marta. Sige na, mag-iingat ka sa paglalakbay, Iha. Wika naman ni Lola. Sila ang mag-iingat sa akin. Sagot ni Marta at saka kumindat pa raw kay Lola.
Napangisi na lamang ang dalawang matanda at pagkatapos noon ay umalis na si Marta. Lumipas ang ilang araw. Muling bumalik si Marta upang bumili ng mga gulay at prutas. Ang pagbalik niyang iyon ay nasundan ng nasundan hanggang sa palagi na raw siyang pumupunta kina Lolo Fernando at Lola Armida upang bumili ng iba't ibang gulay at prutas. Medyo napalapit na rin siya sa dalawang matanda at kapag pumupunta siya roon ay nagkukwentuhan sila habang namimitas ng mga gulay. Isang araw habang nagpapahinga raw sina Lolo at Lola ay biglang dumating si Marta. "Magandang araw po, Mang Fernando, Manang Armida." Bati ng dalaga. "Oh, magandang araw rin, Marta. Bibili ka na naman ba ng mga gulay?" Tanong daw ni Lolo kay Marta. May dala-dala pa raw siyang maliit na plastik at mayroong laman. "Opo, bibili ako ng mga gulay. Naubos na po kasi yung mga binili ko nung nakaraang araw." Sagot ni Marta at saka ngumiti. Tumangulang si Lolo Fernando bilang tugon. Teka, ano yung dala-dala mo, iha?" Tanong ni Lola Armida nang mapansin niya ang maliit na plastik na nasa loob ng basket ni Marta. Ito po. Dinuguan po ito, Manang Armida. Marami kasi ang niluto ko kanina kaya napag-isipan ko pong magdala dito kasi sayang naman kung hindi mauubos." Nakangiting tugon ni Marta. Nako, nag-abala ka pa, Marta. Sana binigay mo na lang yan sa kapitbahay ninyo para may ulam din sila. Sagot daw ni Lola sa kanya. "Huwag po kayong mag-alala. Sobrang dami ng niluto ko kanina kaya pati mga kapitbahay namin nabigyan ko na po. Huwag niyo na pong tanggihan ng grasya, Manang. Minsan lang ito sa buhay natin eh. Sige na po." Wika ni Marta. Ngumiti lamang si Lola, samantalang si Marta naman ay kaagad niyang inilagay ang dinuguan sa lalagyan nila Lola. "Kumain na po kayo. May ulam na kayo sa pananghalian, oh." Wika pa ni Marta habang nakangiti. Lumapit si Lola Armida sa harap ng mesa at saka tiningnan ang dinuguan. Amoy na amoy niya raw ang napakabangong luto ni Marta. "Mainit-init pa po ito, Manang. Tamang-tama po ito sa pananghalian nyo." Sabi pa raw ni Marta kay Lola. "Nako, masarap sana yan. Kaso hindi ako kumakain ng dinuguan eh." Sagot ni Lola Armida kay Marta. Tanaw niya ang biglang pag-iba ng ekspresyon ng dalaga. Tila ba nalulungkot si Marta sapagkat hindi kumakain si Lola Armida ng dinuguan. "Sayang naman po. Bakit hindi po kayo kumakain ng dinuguan?" Tanong sa kanya ni Marta. "Gusto ko sanang kumain yan kaso hindi matanggap ng aking sikmura." Nakangising sagot naman ni Lola kay Marta. "Si Mang Fernando na lang po ang kakain nito. Sayang naman kung hindi makain eh." Sabi naman ni Marta at saka tumingin kay Lolo. Tinanong niya raw kung kumakain ba si Lolo Fernando ng dinuguan at kaagad namang sumagot si Lolo ng oo. Pumuesta na si Lolo sa pagkainan sapagkat nagugutom na siya at takam na raw siyang lantakan ang mabangong dinuguan na niluto ni Marta. "Ang sarap naman itong luto mo, Marta. Mabuti at nagdala ka rito. Paborito ko pa naman ang dinuguan." Sabi raw ni Lolo habang sarap na sarap siya sa dinuguan ni Marta. "Nako, tamang-tama po. Damihan niyo po yung kain niyo, Mang Fernando, para po mabusog kayo kaagad." Wika naman ni Marta at saka ngumiti. Nandun din sa pagkainan si Lola Armida. Sabay silang kumakain ni Lolo pero hindi siya kumakain ng dinuguan. Sinabawang gulay raw ang inulam ni Lola. Marta, kumain ka rin dito.
Marami pang kanin na nakahain oh. Yaya ni Lola kay Marta. Salamat po manang, pero busog pa po ako. Masaya na akong makita na kumakain po kayo. Sagot ni Marta at saka ngumiti. Nagpatuloy sina Lola at Lolo sa paglantak ng pagkain hanggang sa nabusog sila. Pagkatapos noon ay nag-usap-usap silang tatlo tungkol sa kahit anong mga bagay. Hindi nagtagal ay nagpaalam na si Marta na uuwi na raw siya sa bayan. Pinadalhan daw siya nila Lola at Lolo ng mga gulay at prutas nang hindi nila sinisingil si Marta. Lumipas ang maraming araw. Nagkasakit daw si Lolo Fernando. Labis na nag-alala si Lola Armida sa kalagayan ng kanyang asawa. Namitas daw si Lola ng mga herbal upang magsilbing gamot ni Lolo. Napapansin daw kasi ni Lola na walang ganang kumain si Lolo Fernando. Madalas din daw itong nakatulala at hindi sumasagot kapag tinatanong. Kinakabahan na raw si Lola Armida at gusto niyang lumuwas muna sila sa bayan upang ipatingin si Lolo Fernando sa doktor. Subalit ayaw daw ni Lolo. Wala nang nagawa si Lola kung di yang pagtiyagaan ang mga herbal na ipinapainom niya kay Lolo Fernando. Minsan nga ay tinatapon daw ni Lolo ang mga gamot na herbal. Ano ba ang nangyayari sa iyo, Fernando? Bakit wala kang ganang kumain at kumilos? Ilang araw ka nang ganyan na? Sabi ni Lola Armida habang nakatingin siya kay Lolo. Hindi naman daw sumasagot si Lolo Fernando. Nakatitig lang ito sa kawalan at tila ba nawawala siya sa kanyang sarili. Pumayag ka na kasi na pumunta tayo sa bayan para malaman natin kung ano ang nangyayari sa iyo. Pamimilit ni Lola kay Lolo Fernando. Wag na. Gastos lang yan. Yun daw ang palaging sinasagot ni Lolo sa tuwing pinipilit siya ni Lola na magpa-check up. Mga mahigit 3 araw na kasi siyang nagkakaganon. Parang hindi na raw normal ang nangyayari kay Lolo ayon kay Lola Armida. Isang umaga, habang naglilinis daw si Lola sa kanilang bakuran, ay nagimbal siya sa kanyang natanggap na balita mula sa kanilang kapitbahay. Namatay raw kasi ang baboy at kambing ng kanilang kapitbahay. Ayon sa kanila, nginat-ngat daw ang liig ng kambing at baboy. Sino kaya ang may kagagawan nito? Imposibleng tao ang gumawa nito. Ngayon lang ito nangyari sa lugar natin Sabi raw ni Aling Carlota. Inis na inis daw si Aling Carlota dahil sa sinapit ng kanyang baboy at kambing. Nako, palaisipan talaga kung sino ang gumawa nito. Wika naman ni Lola Armida. Nakatingin daw sila sa kambing at baboy na wala ng buhay. Ayon pa kay Lola, parang nginat-ngat daw ang liig ng mga hayop na iyon upang kuhanan ng dugo. Baka aswang ang gumawa nito, sabi naman daw ni Mang Kanor. Matagal na tayong naninirahan dito Wala naman tayong nababalitaan na may gumagalang aswang dito tuwing gabi. Sagot ni Lola. Napapaisip na raw ang lahat kung sino ang pumatay sa kambing at baboy ni Aling Carlota. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Lola, ay bigla siyang nagising dahil naiihi siya. Kaya naman ay kaagad na bumangon si Lola Armida upang umihi. Pinailaw niya ang lampara, pero nagulat si Lola Armida sapagkat wala raw si Lolo sa kanyang tabi. Magkatabi raw silang natulog pero nakapagtataka kung bakit wala raw si Lolo sa kanyang tabi. Inisip ni Lola na baka umihi sa labas si Lolo kaya tinawag niya ito. Fernando? Fernando? Nandiyan ka ba sa labas? Fernando? Paulit-ulit daw na tinawag ni Lola si Lolo. Pero nabigo lamang siya sapagkat walang sumasagot.
Nako, saan na naman ba nagpunta ang matandang yun? Tanong ni Lola sa kanyang sarili. Umihi na lamang daw siya muna at saka bumalik sa kanyang higaan. Habang nakahiga si Lola Armida ay hindi raw siya mapakali. Si Lolo raw ang pumapasok sa kanyang isip. Nagtataka siya kung saan na ba nagpunta ang kanyang asawa sa kalagitnaan ng gabing yun. Ilang oras na hinintay ni Lola Armida na bumalik si Lolo Fernando, pero ni anino nito ay walang bumalik. Dahil sa labis na pagtataka at pag-aalala, hindi raw namalayan ni Lola na nakatulog na pala siya. Kinaumagahan, panibagong balita na naman ang gumimbal sa kanila. Iyak at sigaw mula sa isang ina ang bumungad kay Lola. Lumabas daw si Lola Armida upang alamin kung ano ang nangyayari sa labas. "Bakit ka umiiyak, Arlene? Anong nangyayari sa kanya? Kay aga-aga ah." Tanong ni Lola sa mga taong naroong nagkukumpulan sa labas. "Yung 7 taong gulang na anak ni Arlene, natagpo ang patay doon sa nyugan," sagot ni Aling Carlota. Labis na nabigla si Lola sa kanyang nalaman. Ano? Bakit namatay ang bata?" Usisa ni Lola. "Inaswang daw ang bata. Maraming kalmot sa buong katawan. Nginat-ngat ang liig at wala nang mga lamang loob ang bata," sagot ni Aling Carlota habang humihingal. Namilog daw ang mga mata ni Lola nang marinig niya ang sinabi ni Aling Carlota. Kaagad daw na pumunta raw si Lola sa kinaroroonan ng bangkay. At tama nga si Aling Carlota. Wala nang lamang loob ang batang babae habang nakalupasay sa damuhan. Awang-awa si Lola Armida dahil sa masaklap na sinapit ng batang babae. Inisip nila na aswang talaga ang may kagagawan nun. Iyak nang iyak daw si Arlene na ina ng bata habang yakap-yakap nito ang dugoang bangkay ng kanilang anak. "Nakakatakot na ang lugar na to. Huwag na tayong lumabas kapag gabi na. May aswang na gumagala rito," sambit ng isang babaeng naroon. Halos lahat daw ay kinilabutan dahil sa nangyari sa bata. Sa kalagitnaan ng pangyayaring yon, biglang naalala ni Lola Armida si Lolo Fernando. Mula kagabi ay hindi pa raw umuuwi si Lolo. "Naku, hindi pa pala nakakauwi si Fernando. Baka may masamang nangyari na sa asawa ko ah," sambit ni Lola Armida. Napatingin daw sa kanya ang mga taong naroon. "Saan ba nagpunta ang asawa mo?" tanong daw ni Aling Carlota kay Lola. "Yun nga eh, hindi ko alam. Magkatabi lang naman kaming natutulog kagabi. Pero nung nagising ako para umihi, nagulat ako dahil wala na si Fernando sa tabi ko. At hanggang ngayon hindi pa siya umuuwi," paliwanag ni Lola. "Nako, baka inaswang din si Manong Fernando," sambit ng binatang naroon. "Wag naman sana. Hindi ko kakayanin kapag may masamang mangyari sa asawa ko," naiiyak na sambit ni Lola Armida. Maging ang kanilang kapitbahay ay nagtataka rin kung bakit nawawala raw si Lolo Fernando. Nakiisa ang lahat sa paghahanap. Ginalugad nila ang mga taniman, nyugan at palayan. Pero nabigo lamang sila sapagkat ni anino ni Lolo Fernando ay wala silang natagpuan. "Hindi ko na alam kung saan hahanapin si Fernando. Gulong-gulo na ang utak ko," sambit ni Lola Armida. Parang gusto niya na raw ang magwala nung mga sandaling yun. Pero pinipigilan siya ng kanyang mga kapitbahay. "Huwag kang masyadong mag-isip ng negatibo, Aling Armida. Mahahanap din natin si Fernando," sabi raw ni Aling Carlota kay Lola. Iyak lang daw nang iyak si Lola nung mga oras na yon.
Hindi niya raw alam kung anong gagawin niya para mahanap si Lolo. Halos hindi na nga raw siya kumakain dahil sa kakaisip kung kumusta na si Lolo. 2 araw na ang lumipas mula nang mawala si Lolo Fernando, pero hindi pa rin nila nakikita si Lolo. Marami na rin ang nabiktima ng sinasabi nilang hindi matukoy na aswang. Natatagpuan na lamang nila ang mga bangkay ng bata o kahit matanda sa likod ng kanilang bahay, damuhan, nyugan at kung saan-saan pa. Marami ang natakot na lumabas tuwing gabi. 5:00 pa lamang ay sinasarhan na nila ang kanilang mga pinto at hindi na lumalabas sa kanilang mga bahay. Halos hindi na raw nakatulog si Lola Armida dahil sa biglang pagkawala ni Lolo Fernando. Ayaw man niyang isipin, ngunit hindi talaga mawala-wala sa kanyang isip na baka isa si Lolo Fernando sa mga biniktima ng aswang. Ngunit napaisip siya, sino nga ba kaya ang aswang na gumagala sa kanilang lugar at nambibiktima pagkagat ng dilim? Isang gabi, habang mag-isang nakahiga si Lola sa kanyang kama, ay bigla siyang binulabog ng kanyang mga kapitbahay. Nagulat siya sapagkat may daladalang sulo ang mga ito. "Armida! Armida, lumabas ka riyan!" Sigaw ng isa sa kanila. Kinabahan daw si Lola sa hindi malamang dahilan. Kaagad siyang bumangon at lumabas sa kanyang bahay. "O bakit? Anong nangyayari?" tanong ni Lola sa kanila. Bawat isa raw na naroon ay may dalang sulo at ang iba ay may hawak pa raw na itak at matutulis na mga kawayan. "Aswang ang asawa mo, Armida. Nakita siya namin na pumasok sa loob ng bahay namin. Hinila niya ang paa ng anak ko. Mabuti na lang at nagising ako." Sigaw raw ni Aling Carlota. Parang pinagsukluban daw si Lola ng langit at lupa dahil sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala. Ano? Aswang si Fernando? Aba, hindi aswang ang asawa ko." Pagtatanggol ni Lola kay Lolo. "Pero si Fernando talaga ang nakita kong pumasok sa loob ng bahay namin. Siya pala ang nambibiktima rito sa ating lugar, kaya maraming bangkay ang natatagpuan." Galit na sambit ni Aling Carlota. "Papatayin namin ang asawa mo!" Sigaw ng isa sa kanila. Napaiyak na lamang si Lola Armida. Magsasalita na sana siya pero biglang sumigaw ang isang lalaki. "Ayun! Ayun si Mang Fernando!" Tiningnan ni Lola ang direksyong tinutukoy ng lalaki at tama nga siya. Si Lolo Fernando ang tumakbo. Magulo raw ang buhok at may mga dugo pa sa mga kamay. Maliwanag ang buwan kaya kitang-kita nila ang buong paligid. "Tara, habulin natin!" Sigaw ng mga tao. Hinabol nila si Lolo Fernando. Samantalang si Lola naman ay napahagulgol na. Tumagal ng mahigit 2 oras ang kanilang habulan, pero hindi nila nahuli si Lolo Fernando. Umabot sa kanilang bayan ang balitang yon at naikwento rin ni Lola Armida sa kanila na dinuguan ng huling kinain ni Fernando bago siya nagkaroon ng sakit. Ayon sa mga taga-bayan, aswang daw ang pamilya ni Marta at hinawaan nito si Lolo Fernando sa pamamagitan ng pagbibigay ng dinuguan. May nakapagsabi na pumunta na raw si Marta sa ibang lugar kasama ang pamilya nito. Kung nasaan man sila, walang nakakaalam. Maging si Lolo Fernando ay hindi na nila muling nakita pa. Wala na silang balita kung ano na ang nangyari kay Lolo Fernando at wala na ring gumagambala sa kanila tuwing sasapit ang dilim. Dumaan ng ilang buwan. Naging matamlay na si Lola Armida dahil sa pagkawala ng kanyang asawa. Hindi na halos ito kumakain at tuluyan ang nanghina ang kanyang pangangatawan.
Hanggang sa isang araw, habang nakadungaw daw si Lola Armida sa bintana, bigla daw tumambad sa kanyang harapan si Lolo Fernando. Magkahalo ang saya at lungkot ang naramdaman ni Lola Armida ng mga sandaling yon. Sa wakas ay nakita niya ang kanyang asawa. Nakangiti daw ito sa kanya habang dahan-dahang lumalapit ito patungo sa direksyon niya. Dali-dali daw siyang bumaba ng kanilang bahay at sinalubong ang kanyang asawa. Bago pa man sila makalapit sa isa't isa, ay biglang natumba itong si Lolo Fernando sa hindi niya malamang dahilan. Pagdapa nito sa lupa, nang laki ang mga mata ni Lola Armida dahil sa kanyang nakita. Mayroong nakatusok na matulis na kawayan sa likod ni Lolo Fernando. Agad namang humingi ng saklolo si Lola Armida sa mga kapitbahay niya. Pero huli na ang lahat. Nilapitan siya ng kanyang mga kapitbahay at tumambad sa kanila ang walang buhay na si Lolo Fernando. Iyak nang iyak si Lola Armida nung mga oras na iyon at marami din ang nalungkot dahil sa kanilang nasaksihan. Malamang at sa malamang, mayroong taong nagtarak ng matulis na kawayang iyon sa likod ni Lolo Fernando. Dahil siguro sa balak na makapangbiktima si Lolo. Ang nakakalungkot lang, bago pa man malagutan ng hininga ang aking lolo, ay nagawa pa niyang magpakita sa huling pagkakataon at marahil ay magpaalam sa kanyang mahal na asawa bago siya tuluyang malagutan ng kanyang hininga. Bago pa yumao ang aking Lola Armida, ay naikwento pa niya ito sa amin. Naging isang aswang man ang kanyang asawa, ngunit mas nangingibabaw pa rin sa kanya ang mga magagandang alaala na kanilang pinagsamahan bago siya yumao. Naging aswang man ang aking lolo, ay binigyan pa rin namin siya ng disenteng libingan. At syempre, nung yumao ang aking lola ay doon din namin inilibing katabi ng kanyang asawa. Isang paalala lang para sa mga nakikinig dyan. Nais ko lamang sabihin sa inyo na huwag kayong basta-bastang magtitiwala sa mga taong hindi pa ninyo lubusang kilala. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento at sana po ay mabasa nyo rin po ito sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang ang inyong solid kaistorya, Rodolfo. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig at kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.